Hello guys! Ate pa-help, paano i-handle yung alagang bossy, nakakainis at nakaka-stress? Yun yung gusto ni sis na ihingi sa atin ng advice, tips at idea kung paano. So, nag-post ako sa FB page ko para malaman natin din yung ibang side ng iba nating mga kapwa DH dito sa Hong Kong, yung mga nag-handle din ng mga bata. So mamaya babasahin ko sis yung mga comments nila doon sa tanong mo. Pinost ko yun sa FB page ko. Ito pinost ko. Ati pa-help naman, paano po ba i-handle ang mga batang bossy at nakakainis, nakaka-stress, 6 years old boy? Ito yung sagot ng ating mga sisi. Sabi nila, boss mo yan. So, kailangan mong isipin na yung alaga natin is boss natin para hindi tayo madaling mainis. Yun. Kailangan lang ng pakiusap, sabi ni Sis Marlon Nita. Sabi ni Sis Jayan, same here, 5 years old boy at 7 years old girl. Sundin mo lang kabaliwan nila. Sabi naman ni Sis Mary Grace, sabi ng amo ko sa akin, idol, kapag inutusan ka ng alaga mo, sabihin mo, do it yourself. Kung alam mong kaya naman nilang gawin yung inuutos nila, wag mo silang sanayin na maging bossy kasi hindi sila boss, sabi ni amo kong lalaki. Kaya mga alaga ko, ang linyahan nila lagi, I do it by myself. Sabi ni Sis Michelle, ako sinabihan ko noon ang employer ko na kung hindi susunod sa akin ang bata sa mga inuutos niya, di kami magiging maayos at walang mangyayari sa trabaho ko bilang nani. Kaya ayun, sa awan ng Diyos, lumaking takot sa akin ang mga bata sa pagkain at sa mga sked nila kapag di sila sumusunod. Syempre, isusumbong ko sa nanay. Sabi ko sa amo ko, kung gusto nila ako taga sa kanila, dapat pare-pareho kaming may kooperasyon. Hindi ko mabasa yung ano. Then sabi ni Sis Lenny, hayaan mo magpaka-bossy, boss mo naman yan. Ganyan alaga ko dati. Awan ng Diyos, tumagal, napapasunod din. Una, ginawa ko timing, gusto bumili ng lollipop sa 7-Eleven. Wala naman siya pera. Sabi ko, ibibili kita pero maging mabait ka kasi sa susunod, hindi na kita ibibili. Naka 4 years na din sa kanila. Teka nga, parang init. Alis muna tayo. Ni Sis Che, una, dapat dyan, kunin mo loob niya. Kasi kapag nakuha mo na loob ng bata, madali mo na yan mapasunod sa'yo. 6 years old, pwede pa yan mauto. Sa una lang yan, mahirap at masasanay ka din. Salamat sa tip, sis. Sabi ni Sis Maria, kaibiganin mo sis at habaan ang pasensya. Sis Janice, mahirap po talaga mag-handle ng mga kids nowadays. Sis Illuminada, ay naku, mabuti na lang hindi ko naranasan ang batang makulit na alagaan. Sis Dian, ako 12 years old girl, di ko siya pinapansin. Sis Seb, ignore, magtago at iiyak sa room o toilet. Pag di kinaya, then go with the flow. Kung ano gusto, kahit against na against, pakiramdam mo, pero inform mo amo mo sa lahat ng ginagawa sa'yo. Based on my experience, 4 and 7 years old, sa akin dito kinakaya para sa pamilya, lalo na sa sarili. Kaya magtabi ngayon pa lang ng para sa iyo dahil di natin alam ang bukas. Yun yung sabi ni Sisep. Sabi naman ni Sis Mary Noel, hindi ito siya DH pero nagbigay siya ng opinion. Basta gawin yung responsibilities as tagapag-alaga. Pwedeng sabihin sa parents if sinasaktan na, kasi parents pa din didisiplina sa mga anak. Pero ang dulo pa din, walang magagawa, need natin ng work. Yun. Si Sis Rachel, sabi niya, sayawan mo tugtog niya. Si Sis Lenny, hanapin mo yung ano ang gusto niya, be. Sure babait sa'yo. Sabi ni Sis Ilocana, alamin mo ang mga paborito ng alaga mo like foods, games. Yun yung masasabi ng ating mga sis dito sa FB page ko. So, depende na sa'yo kung saan dun yung kaya mong gawin at pupwede sa alaga mo. Pakiramdaman mo din yung amo mo kung okay lang ba sa kanila. Kasi, depende din yan sa amo eh.
Sa sarili ko na mga experiences, ang ginagawa ko, kasi nga alaga ako 5 years old ngayon eh. Kasi yung mga edad na yan, masyado ng wise. Marunong nang gumawa ng kwento, marunong nang magdrama sa parents, marunong nang magpaawa-awa, yung ganun. At saka, lumalaban na sa'yo. Yan yung edad na pati yung edad ng alaga mo, 6, na magtitimpi ka talaga kasi nakaka-develop na yan sila ng mga ugali. Lalo na pag yung hindi ikaw ang kasama niya nung mali hanggang lungiit pa. So hindi mo siya alam paano i-control. Ako kasi nung dumating ako, magwa 1 year old yung alaga ko. Ang ginagawa ko, pag hindi siya nakikinig, sinasabihan ko siya na isusumbong sa parents niya kasi mali yung ginagawa niya. Ang ginagawa ko, sinusumbong ko talaga. Swerte mo na lang kung yung parents is hindi tinotolerate yung anak. So, ang nangyayari, nagbabago yung ugali niya kasi natatakot siya. Kasi pinagsasabihan din siya pag may ginagawa siyang mali. At saka may time na parati kami nag-away. Hindi kasi siya sumusunod. Tapos kung anong sasabihin ko, kung kasalungat yung gagawin niya, kung sasabihin ko wag, gagawin niya talaga. Pag alam mo yung sabihin mo na wag, saka pa niya gawin. Yung ginagawa ko, kinokontrol ko na lang yung sarili ko. Hindi ko talaga dinidibdib. Kasi pag dibdibin mo, masasaktan mo talaga. Sobrang inis mo. Kaya, never, huwag mo talaga, timpiin mo talaga yung sarili mo. Pag ganun. Inhale, exhale ka lang. Pag mainis ka na, pikit. Huwag mong ibunton sa bata. Kasi, lagot talaga tayo dyan. Parang i-challenge mo na lang yung sarili mo na tulungan kang, mag-pray ka na tulungan kang alam mo yun, yung ma-hold mo yung emotion mo na hindi mo maipalabas sa bata kasi mahirap. I-challenge mo na lang yung sarili mo na pumasok ka dito para mag-alaga ng bata, para magpasensya, para ganun. Yan lang sana nakatulong yung mga tips ng ating mga sisi sa'yo at yung mga konting advice natin. Thank you for watching. Bye!